What's out mga kaidoy and kaiday. Alam nyo, sa totoo lang meron akong napanood na video tungkol doon sa isang atehista na matagal na to, buhay pa si Brother Eli. Atehista siya, siya siguro graduate ng yung scientist, yung mga atehista na hindi naniniwala sa Diyos. Isipin mo, pati yung kanyang kaalaman sa science nalagpasan ni Brother Eli. Hindi siya umubra. Yung sinasabi niya na hindi totoo ang Kristo, hindi totoo ang Diyos, walang Diyos, tungkol daw sa evolution. Ang nangyari daw isang malaking pagsabog sa Big Bang Theory o evolution na nagkaroon ng mga buhay ang mga bawat nilalang dahil sa isang Big Bang Theory. Sinabi sa kanya ni Brother Eli, ikaw wala kang batayan. Ang sabi mo, ang tao nagmula sa unggoy, pero bakit hanggang ngayon may unggoy pa rin? Sabi ni Brother Eli, ako may batayan ako, Biblia. Kasi sinabi ng Panginoong Diyos, hindi siya ang gumawa sa langit at lupa. Kaya napakatalino talaga ni Brother Eli. Siya ang nag-iisang sugo ng Panginoon. Kasi ang sugo ng Panginoon hindi yan marami, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang ang sugo ng Diyos. Kapag sinabing sugo, dapat sa bawat debate o talakayan ay hindi yan natatalo. Basta sinugo ng Panginoon. Katulad si Brother Eli, ang daming relihiyon ang sumubok sa kanyang katalinuhan, ngunit silang lahat ay hindi nagtagumpay. Silang lahat ay hindi nanalo kay Brother Eli. Iglesia ni Cristo, lahat ng mga relihiyon nakadebate ni Brother Eli, hindi nanalo sa kanya. Tanging nag-iisa lang si Brother Eli, wala siyang kakampi. Pati ang gobyerno binabatikos siya, kinakasuhan siya. Tapos ang kanyang relihiyon hindi malakas sa gobyerno kasi hindi nakikialam sa politika. Tandaan niya natin, pag ang relihiyon malakas sa gobyerno, wala yan, kay Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay nakikialam sa mga politikong makasalanan, hindi ka sa Diyos. Hindi ka sa Diyos. Dapat wala kang pakialam sa politika. Dapat dahil ikaw ay ang gawain mo ay gawaing maka-Diyos. Walang nakatalo kay Brother Eli sa lahat ng mga nakipagdebate sa kanya. Kahit mga atehista, hindi nanalo sa kanya. Kaya ako, pinaniniwalaan ko talaga, si Brother Eli ang nababanggit sa Biblia na huling propeta o huling sugo. At pagkatapos niyan ay ang pagbabalik na ng Panginoon. Pagbabalik na ng Panginoon ang panghuli. Siya na ang huling sugo. Kasi siya, nag-iisa siya, wala siyang kakampi. Lahat ng relihiyon, kinalaban niya, ngunit walang nagawagi at walang nagtagumpay. Kaya ako, God bless, Brother Eli. Kung nasaan ka man ngayon, alam ko kapiling mo na ang Diyos. Sayang nga lang. At bago ka namatay, hindi tayo nagkita. Pero noon pa lang, sobra ng paniniwala ko sa iyo. At salamat naman, ang naging huling sugo ng Diyos ay Pilipino. Pilipino, sayang. Isang malaking sa atin yan ng mga Pilipino. Ibig sabihin, nasa Pilipinas na ngayon ang malaking kaligtasan. Wala na sa Israel. Kaya kayo na mga nasa maling relihiyon pa, subukan ninyo yung dating daan. Dahil tandaan ninyo, ang dating daan, walang tumalo kay Brother Eli. Kahit sino sa debate. Kahit mga atehista, kahit mga pilosopo, hindi umubra sa kanya. Yun lamang po. Mabuhay po tayong lahat ng mga Pilipino. Ipagpasalamat natin na si Brother Eli na pinakamatalino sa antas ng Biblia ay Pilipino. Sa dami ng bansang maraming matatalino, maraming bansang mayayaman, ngunit si Brother Eli ay dito'y pinanganak sa Pilipinas at siya ay pinakamagaling na mangangaral sa buong mundo.